Ang allergy ay isang natural at negatibong reaksyon ng katawan sa isang substance. Iba-ibang antas ng epekto nito mula sa mild na simpleng pagbahing at pangangati lamang epekto hanggang sa severe na nagdudulot ng hirap ng paghinga. Layo ng kagawaran ng kalusugan na makapagbigay ng kaalaman tungkol dito. Gayon din ang pangunguna sa selebrasyon ng Nutrition Month ngayong buwan. Tumutok dahil ang ilang impormasyon tungkol sa mga usapin tatalakayin sa ilang saglit lang. Ako si Dr. Lyndon Lisoy. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simulan na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The Doctor is in. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pacheck up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Welcome back sa The Doctor's In. Ngayong Hulyo, kaisa ang kagawaran ng kalusugan sa celebration ng Nutrition Month. Pag-usapan natin ang ilang impormasyon tungkol dyan kasama sina Ms. Cez Santa Ana ng National Nutrition Council at si Ms. Luz Tagunicar ng Child Health Development Division Disease Prevention and Control Bureau, Department of Health. So good evening po sa inyong dalawa. Ang una pong tanong ko po ay para kay Ms. Cez po. Ano po ang activities para sa Nutrition Month? So, bago tayo tumungo dun sa activities, ang July po kasi buwan ng nutrisyon. So, every month yon. So, ayon yun sa Presidential Decree 491 or the Nutrition Act of the Philippines kung saan ang aming ahensya ang namumuno. So, for this year na atin pong pinagdiriwang ang 41st Nutrition Month celebration. So, kada taon, pumipili po kami ng theme, ayon po sa Nutrition Concern on Nutrition. So, ngayon pong taon na to ay focus natin ay on obesity and overweight. Kaya ang tema po natin ay timbang iwasto sa tamang nutrisyon at ehersisyo. So, yun po yung theme ngayon. Yan yung theme natin. So, ano po yung activities natin? So, noong July 1, nagkaroon po tayo ng kick-off event. So, pinaalam po namin kung ano po ba yung status ng ating Pilipino, gano'n na ba tayo karaming matadaba, tapos ano po yung mga dapat natin gawin para maiwasan ng overweight and obesity. Tapos sa July 19, magkakaroon po kami ng tie-up with Mandaluyong City for the biggest Zumba dance to hopefully to beat the Guinness record. And then we have mass media production and we have different seminars and lectures. So sa ano naman po sa regional level, marami din po, nationwide po siya. May iba't ibang mga activities like meron pong Zumba dance, may Nutri-Walk, Fun Run, meron po mga forum para po ipaalam sa mga sa lahat na kaya pong iwasan ng overweight and obesity.
So yung schedule of activities natin, buong buwan po Yes, yan, buong nationwide. month. Oo. Pero ang ayon din pong kinakampanya is hindi lang tuwing Nutrition Month, tuwing July. So dapat yan all throughout hanggang buong taon or everyday ma-practice po natin ang proper nutrition. Siguro bago natin tanongin si Miss Luz, isang katanungan pa ulit kay Mrs. Ano ba ibig sabihin? Palagi ko nakikita to sa TV Yung 10 kumain meds. Ito pong 10 kumain meds, ito po yung ginawa po ng National Nutrition Council na popularized version ng nutritional guidelines for Filipinos para madali pong maalala at maintindihan po ng ating mga Filipino citizens. So, ito pong ating tema ngayon ay pumapasok po siya sa kumain med number 9, which is panatilihin ang tamang timbang. Tapos yung number 10 po, yung maging aktibo, iwasan ng alak, huwag manigarilyo. So, nasa mortal sin pala ako, Opo. no? Pero Panatilihin ang tamang timbang. Opo. Pero ito pong 10 kumain meds, ang ating lang pong guide natin is kailangan po balanse ang pagkain at magkaroon po ng physical activity. So, ito po yung 10 kumain meds. Salamat, Mrs. Para naman po kay Miss Luz, paano po ba nating mape-prevent ang obesity? Well, yung obesity, mapiprevent natin. Marami kasing ngayon, very challenging ang pag-prevent ang obesity. At yun na nga, nakikita na sa datos na talagang tumataas na ngayon ang prevalence ng obesity. Maraming factors kasi, like ngayon, ang mga mothers ay nagtatrabaho na din. So, kalimitan, wala nang oras mag-prepare talaga ng pagkain sa bahay. So, ang nangyayari, malimit tayo kakain sa labas or mag-order na lang. So, syempre, ang mga pagkain sa fast foods, ito yung mga matataas ang caloric content o mataas ang fats, ang sugar, at saka ang salt. So, yun ang nagko-contribute sa obesity. At sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute, pababa ng pababa ang consumption natin ng mga gulay at prutas na mahalaga na pangbalanse din ng mga kinakain natin na bawal. Ganun din, mas mura kasi yung mga yung mga unhealthy foods. 'Di ba? Yung mga noodles at saka yung mga juice drinks, mga mura siya. Kanina may binanggit tayong 10 kumain meds. Yes. Meron din tayo pagdating sa nutrition naman yung pinggang Pinoy. Oo. Ano po ba ng pinggang Pinoy? Yung pinggang Pinoy, ito yung basehan natin kung gaano talaga kadami yung kakainin natin. So kung ito yung pinggan natin, ano ba yung proportion na kakainin mo ng kanin, gulay, prutas, at saka isda o karne. So, sabi nga ng mga bata, nakapicture dito, isda lang ba talaga? Hindi po, pwede naman dito yung karne at saka ibang butong gulay. Yun po yung kapalit ng isda. Tapos yung gulay, hindi lang po malunggay. Iba-ibang klaseng gulay. Mas maraming kulay, mas maganda. Siguro ang purpose naman nito is to show us yung proportion yung kung gaano proportion. karami dapat. Oo. So with that, maraming salamat po, Miss Luz, as Mrs. Any message po, Miss Luz muna? Oo. Malaki din ang papel na gagawin ng mga local government units natin sa para ma-prevent ang over or undernutrition. So, sabi ko nga, marami ang, lalo sa mga paaralan, na pinagbabawal natin yung mga sugar-sweetened beverages at mga unhealthy foods. Pero pag labas lang ng paaralan, nandyan na yung mga unhealthy foods. So malaki rin ang parte ng local government units na ipatupad na walang sanang nagbebentang ganito sa mismong tapat ng paaralan para yung ating mga kabataan ay matuto namang kumain ng wasto at Healthy tama. food. Mrs.? Okay. Kami po sa National Nutrition Council, inaanyahan po namin na everyday maging nutrition day. Nais po namin ipaalam na pwede po tayong kumain ng iba't ibang klase ng pagkain. Basta in moderation, balanse po siya at tuloy nga po nasabi, makulay. So meron tayong go, grow, and glow. Tapos, lagi po natin tandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganap. So maraming salamat po sa pag-spend nyo ng time with us po. Iba't ibang DOH retained hospital sa binisita natin dito sa The Doctor is In ngayong gabi. Tunguhin naman natin ang Davao City at ating silipin ang Southern Philippines Medical Center, tukuyin ang kanilang equipments at programs at alamin kung bakit maaari silang sabihin na ganyan dapat ang ospital. Patuloy pa rin ang pagsuyod ng The Doctor is In sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layunin natin na maihatid sa publiko ang istorya ng mga magaganda at modernong ospital sa bansa.
At isa na dyan ang Southern Philippines Medical Center. So it's all started 1917, 25 bed capacity pa lang siya, no? It was named Davao Public Hospital. Tapos in 1946, it was renamed to Davao General Hospital with 200 beds already. In 1957, it was renamed to Davao Regional Medical and Training Center. And then after which in 1986, it was renamed to Davao Medical Center with 600 bed capacity already. In November of 2009, it was a Republic Act 9792 changing the name of Davao Medical Center into Southern Philippines Medical Center with a bed capacity of 1,200 bed. So ngayon, from 1917 and 2 years from now, we will be celebrating the centennial 100 years of the hospital. Sa haba ng panahon na nasa serbisyo ang ospital, maraming pasyente na ang kanilang natulungan. Maraming pagkakataon na nasubok ang kanilang katatagan. At maraming karanasan para pagbasihan ng pagpapabuti ng kanilang trabaho. Improve in the sense that nag-increase yung bed capacity namin to 1,200, increase yung manpower namin. We acquired state-of-the-art technology and facilities. Dahil sa laki ng kanilang nasasakupan, laging handa ang ospital na magsilbi sa mga mamamayan ng Davao. We have state-of-the-art emergency room. Malaki yung emergency room namin, air-conditioned din po. And then we have the Heart Institute where we do bypass surgery. Meron din kaming minimal invasive surgery. Meron kaming 3 CT scan, 1 at the ER, 1 at the OPD, and 1 at the Heart Center, which is very high-tech. It's 128 slice CT scan and MRI. We also have 63 dialysis machine. We also have an isolation room. Meron kami ongoing ngayon, no? We are constructing the 5-story central unit building, a 3-story oncology building, and yung ongoing construction din yung mother and child building. And meron din kaming pneumatic tube. Meron din kaming transient home for the like for example House of Hope, ER watchers, no, and yung step down care for the patients. We are considered as PGH of the South kasi karamihan ng mga consultants namin ngayon actually trained sa PGH. So for OPD, usually we see patients around 900 to 1,000 a day. Sa emergency room, we usually see patient around 300 a day, and at any given of time, we have 1,200 patients admitted. Yung halal food namin sa kitchen, I think we are the first in the Philippines, no? So, kaya meron kaming dietitian na Muslim, for that matter, intended for that halal food. Yun, pinagmamalaki namin yun kasi we are the only one so far in the Philippines. Dati-rati, kami yung naglalakbay aral mga 3 years ago. Pero ngayon, sa improvement, ang dami naming mga visitors coming from private and government hospitals pumupunta dito para maglakbay araw to see our good practices and best practices. Siyempre, milestone sa ilang taon na ng kanilang serbisyo ang mga parangal at pagkilala na kanilang natatanggap. Ang mga ito ay nagsisilbing inspirasyon para mas pagbutihin pa nila ang kanilang trabaho. Well, so far so good yung feedback, especially yung POC, point of care. Kasi yung point of care, ito yung mga pasyente na walang PhilHealth and the hospital will register for them na magkaroon ng PhilHealth. And of course, yung service na na-deliver namin because of increased manpower, because of technology that we acquired, ISO accreditation, TUDSUT. I think we are the first government hospital in Mindanao and I think second in the Philippines na accredited ng ISO. Third, we are in the process for the Hall of Famer for the Red Orchid Awards. We're always acknowledged by the Secretary of Health na yung pinakamalaki na collection ng PhilHealth sa buong Pilipinas. Patuloy pa rin ang serbisyo ng Southern Philippines Medical Center sa kanilang nasasakupan. Kasabay nito ang patuloy na improvement ng kanilang mga pasilidad para mas mapaganda ang kanilang paglilingkod. Kaya naman, maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Ang SPMC ngayon, ang vision namin is a world-class
service-oriented medical center. So our mission is really to provide accessible, equitable, and holistic healthcare services, produce outstanding, compassionate, and competent healthcare providers, and engage in ethical and relevant researches. And we also have to maintain the 5 core values, which is compassionate, commitment, competence, credibility, and co-responsibility. SPMC will continue to serve to reach out the poor in Davao or even beyond Davao. Nagbabalik po ang The Doctor is In. Pag-usapan natin ang naganap na National Allergy Day. Para dyan, makakasama natin si Dr. Carmela Agustin Casala, President po ng Philippine Society of Allergy, Asthma, and Immunology. Magandang gabi po, Doktora. Magandang gabi, Lyndon. Yes, Doktora, how was the activity then ng National Allergy Day? Ay, naku, nakakatuwa naman at maraming dumalo dun sa National Allergy Day. Ang National Allergy Day talaga is na July 8, no? Pero ginanap namin yung aming event noong July 5 para mas maraming makasama dun sa event sa Fisher Mall. No? So anong ginagawa natin pag may ganitong event po tayo? It's more of no, to increase allergic awareness no, ng diseases, ng allergic diseases. No? Yung mga activities namin doon, may exhibit, may games, may lecture. Siyempre, may konting lecture. No? Pero may mga games din na I would say it was also educational para sa mga tauhan doon. Pero nabanggit nyo kasi you wanted to increase the awareness. Now, when you talk about incidents, mataas bang insidente ng mga allergy dito sa bansa natin? Well, katulad sa worldwide prevalence, no, it's about 40%. People have allergies na in 40% of the population. No? So, halo yan ng allergic rhinitis, hika, eczema o atopic dermatitis, yung mga food allergies, drug allergies, no? Iba-ibang klaseng allergies. Doktor, para sa isang magulang, halimbawa may anak ka, what will make you think na baka may allergy na yung anak ko? Lalo na siyempre mga first-time parents, may nakita sa anak nila, allergy ba ito o hindi? What will trigger that, yung ganong pag-iisip? Usually, ang isip ng mga tao about allergy, mostly lahat sa balat. No? Yung nagkaroon ng konting rash, nagkaroon ng mga konting kate-kate, niisip na nila na allergy yun. Posible naman din, no? Pero kailangan nating hanapin kung ano yung sanhi ng allergy na yon. Pero may mga ibang allergies din, no? Na hindi lang sa balat makikita. Yan yung mga early morning na ubo, sipon, hatching, nangangati yung mata, nagluluha yung mata, namumula yung mata, no? These are also part and parcel of an allergic diseases, no? Like allergic rhinitis o allergic conjunctivitis. Ngayon, meron din naman yung mga may hika. Hindi naman lahat ng hika dahil sa allergy, no? Pero karaniwan sa mga pediatric asthma patients, mga 80 to 90% of the time, they would have an allergy for a cause of their asthma. Not the old ones na nag-acquire na ng asthma, no? Oo. Pero yung mga mas bata, yun ang usually merong sanhi niyan, allergy, no? Pero nabagit niya, di ba, yung sa umaga, yung bahing, sipon. Minsan hindi na nila pinatitingnan ito Parang naging parte na ng, yung parang way of life na nila na the whole day okay naman sila, pero sa umaga lang sila binabahing. Correct ka dyan, Lyndon. No? Kasi ang nangyayari dyan, dahil konting sipon lang, konting bahing-bahing lang, tapos pagkaligo, wala na, hindi na pinapansin ng mga magulang. Ang problema, kung minsan, yung allergic rhinitis na yan, kasama sa part and parcel ng hika, no, in combination. So, ang nangyayari, hindi na ko-control din yung hika kasi hindi na de-detect or hindi na gagawa ng paraan yung allergic rhinitis. Sana nga with this very short talk that we had, medyo na
stimulate natin yung mindset ng mga manonood natin regarding allergy. Would just Yan like to talaga, hear a short message from you, Dr. Ara? So, yun ang talagang kailangan, no? Kung may nararamdaman po kayong gano'n, yung mga pangangate, namumulang rash, no? Nangangati yung lalamunan at ilong, nagkibabahing, nagsisipon, nangangati mata, no? O hinihika. Ang lahat po yan, posible pong maging allergy. So, ang pinakamainam po is really to go for an allergy consult. Ang mga allergologists po ay all over the Philippines na po, hindi lang po sa NCR. No? So, kung gusto nyo pong malaman kung saan po kaming lahat, kami po ay matatagpuan sa website ng PSAI, ng Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology, sa psaai.org. Doon po nakikita ninyo ang isang portion doon na Find Your Allergist. So, you can actually log in and find out kung saan ang pinakamalapit na allergologist para sa inyo. Maraming salamat po, Dr. for spending your time with us. With Maraming that po, salamat din. magbabalik po tayo at ibibigay po namin sa inyo si Janice. Last year, 2014, ang populasyon ng Pilipinas ay umabot na sa 100 million. Kaya naman aming nakapanayam ang Executive Director ng Commission ng Population na si Executive Director Juan Antonio Perez upang pag-usapan ang mga bagay-bagay patungkol dito. Panoorin niyo po ito. Binuo ng the United Nations o UN ang programang World Population Day upang ang bawat isa ay mamulat sa lumalaking problema ng mundo, ang overpopulation. Isinasagawa ang mga programang makalulutas sa isyong ito tuwing ika-11 ng Hulyo. Populasyon ang isa sa pinakamahirap solusyonan na problema sa isang bansa. Ang isang bansang may mataas na bilang ng populasyon ay maaaring magkaroon ng maraming epekto. Isa na rito ang pagtaas ng demand at siya namang pagbaba at pagkonti ng supply o ang pagkakaroon ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan araw-araw. Sa Pilipinas ngayon, lumalaki ang populasyon by 1.9 million kada taon. Ang World Population Day ay ginugunita kada taon ng lahat ng bansa. Since 1987 ito, nung umabot ng 5 billion ang population ng buong mundo. Ngayong taon, 2015, ang tema ng ating celebration, Vulnerable Populations in Emergencies. Nakatutok ito partikular sa kababaihan, persons with disabilities, at kabataan. May tinatawag na youth bulge o bumubukol ang bilang ng mga kabataan. Isa sa bawat 5 populasyon ay kabataan. Yung bilang ng ating populasyon ay expected na lalaki. Pero ang matasabi natin ay bumabagal ang kanyang paglaki. Sa ngayon, inaasahan natin na by 2045, magkakaroon ng pagbawas sa ating mga populasyong tinatawag nating dependent. Pag bumababa ito, marami tayong resources mailalagay sa ekonomiya at mas maraming magkakaroon ng trabaho. Pag mangyari yon, lalaki ang ekonomiya, bawat pamilya magkakaroon ng mas maunlad na kabuhayan. Yung mga magulang na nagnanais na maglimita, mag-espasyo o sa palagay nila sapat na ang bilang ng pamilya nila, ay may serbisyo sa mga health center, sa mga population offices, sa buong bansa para tulungan kayo na magkaroon ng malusog, empowered, at maligayang mga pamilya. Itong lahat ay para sa maunlad na pamilyang Pilipino. Sapat na kaalaman tungkol sa pagpaplano ng pamilya ang kailangan at mga serbisyong makatutulong sa bawat isa ang dapat natugunan ng pamahalaan upang mapaunlad ang buhay at ang ekonomiya ng ating bansa. Mr. at Mrs. Uy, magkaka-baby. Tanong at alinlangan, siguro ay marami. Kaya, pa-check up agad sa unang 3 buwan. Kailangan, Mrs. Ayusin na dito. Panganganak, saan at paano. Mr. at Mrs. Mas happy si baby pag healthy ang kanyang mommy. Hintayin namin kayo! Tandaan, pag healthy ang buntis, happy ang baby. Pa-check up agad sa health center sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. So yan, Doc, dapat maging maingat tayo sa kinakain natin. Dapat alam natin kung
healthy ba to? Hindi yung puro fats lang. Para maiwasan natin yung pagiging Parang obese. sobrang pagkakaano naman ang pagsasalita ng fats at Hindi naman po. apektado ako masyado doon. Pero gusto ko yung topic natin ngayon dahil may mga napag-aralan tayo. At tungkol din sa allergy, na-realize natin na huwag baliwalain yung mga simpleng rashes, ang hirap ng paghinga, baka magdulot ito ng kapahamakan o mas pangit na resulta. Paging severe to, mas mahirap din. Right. Muli na namang nagdaan ang nag-iisang informative at interesting na kabanata ng Konsultahan ng Bayan. Pero bago tayo magtapos, nais namin iparating sa inyo na ngayon ang huling episode na makakasama natin ang ating mahal na si Dr. Lyndon Lisoy. Anyway, Doc Lyndon, kumusta po ang pag-host nyo dito? Nag-enjoy po ba kayo? Sobrang kaba. Pero marami ako natutunan at na-realize na hindi pala ganun kadali ang pag-MC ng ganito at mag-a-anchor dahil hindi siya yung basta-basta lang, may sinusunod ka at kailangan maano ka rin sa mga health na nangyayari sa kapaligiran natin. At huwag pong malungkot dahil sa ang kaibigan natin na si Dr. Israel Pargas mula sa PhilHealth ang susunod niyo makakasama. Isa pong karangalan ng kayo po ay makilala at makasama dito, Dr. Lyndon. At maraming salamat sa inyong pagpapaunlak ng mga impormasyon and keep up the good work sa kagawaran ng kalusugan. Thank you. Kung meron pa kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800, local 2829 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Dr. Lyndon Lisoy, na kagawaran ng kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. Ako ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Ang tabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.